Ikalabinsyam na kabanata. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit dahil sa siya'y pandak at sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Kaya't patakbo siyang nagpauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zakeo at sinabi, Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan? Sabi nila. Tumayo si Zakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasaudi ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus sa mga taong naroon at nakikinig. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Sinabi niya, May isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang gawing hari. At pagkatapos, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, Ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit, galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, Ayaw naming maghari sa amin ang taong yon. Gayunpaman, ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at magsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lunsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, Mamamahala ka sa 5 lunsod. Lumapit ang isa pang alipin, at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, Masamang alipin, sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana pagbabalik ko'y may tinubo yan. At sinabi niya sa mga naroon, Kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok ng mga Olibo, pinaunan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon at matatagpuan ninyo roon ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa yun nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo yung kinakalagan, sabihin ninyong kailangan nyo ng Panginoon.
Lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang hayop, tinanong sila ng mga may-ari. Bakit ninyo kinakalagan yan? Kailangan po ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno at naglalakbay papuntang lungsod, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, Purihin ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit! Papuri sa kataas-taasan! sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan. Guro, sawin nga ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay talanginan, ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat mataimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.